Mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Kamusta na po kayo? Kamusta na po ba ang inyong pananatili sa inyong bahay? Pero alam ko yung iba po ay nakakalabas-labas pa, no? At dito po sa Anabu ay salitan po ang amin pong pananatili sa bahay ay tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes. Bahay lamang po kami, wala pong lalabas, walang tao sa karsada. Pero pagdating ng Tuesday, Thursday at Saturday, doon po kami pwedeng lumabas at bumili ng aming mga pagkain or anumang mga pwede naming bilhin sa labas. Kaya ganoon po yung aming sitwasyon dito. Hindi ko po alam kung ano po yung sitwasyon doon sa iba. Pero ang alam ko, marami na pong nakatanggap ng ayuda. Pero doon po sa mga hindi nakakatanggap, wag ho po kayong panghihinaan ng loob. Alam ko po na mayroong nakalaan para sa bawat isa sa atin. At patuloy lamang po tayong manalangin dahil alam ko na hindi tayo bababayaan ng Panginoon. Ako naman hindi pa rin nakakatanggap ng ayuda, no? Pero lalo akong tumataba, kakakain. So hindi naman kami namumroblema kahit meron or wala. Alam namin hindi kami pababayaan ng Panginoon. Ganyan kami kamahal ng ating Panginoon. At naniniwala ko mahal na mahal din kayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa panahon nga ito ay talagang pairalin natin yung pananampalataya. Amen po ba? Okay, so tayo po ay mag-aaral. Ang pag-aaral po natin ay matatagpuan sa Lucas 21, 1 to 4. Ayan. Basahin po natin. Kung meron po kayong mga dalang Bible dyan, may hawak na Bible dyan, sabay nyo ako sa ating pagbabasa. Sabi po dito, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Sinabi niya, ang inihandog ng dukhang byudang iyon ang higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. Ayan, purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita. So, napakagandang pag-aralan po tungkol na naman sa pera, no? So, bakit kaya ang Panginoong Hesus napakaraming katuruan tungkol sa pera? Lagi na lang halos karamihan puro pera, no? Sapagkat alam niya na talagang ang pera talaga ang sumisira sa pananampalataya. Ang pera talaga, kayamanan ang nagiging hadlang minsan sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya, hindi ka pwede makapaglingkod sa 2 Panginoon. Iiwanan mo yung isa at paglilingkuran yung isa. Hindi tayo pwedeng sumamba ng sabay sa kayamanan at sa Diyos. Ayan. So, ang Panginoong Jesus ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maupo sa templo. Dito kasi sa templo nito ay mayroong mga nakalagay na box o kahon. Mayroong pong nakalagay na 7 box para doon ihulog ang buwis para sa templo. O alam niyo ba yung mga buwis para sa templo? Ito po yung tithes natin para sa church, para sa templo. And then inihuhulog ng mga sumasamba, napunta doon. At meron naman nakabukod na 6 na box naman. 6 na kahon kung saan naman doon inihuhulog ang mga kusang kaloob, yung mga offering, na kung saan doon naghulog yung babaeng balo, yung mahirap na babaeng balo. Ang babaeng ito ay hindi lamang siya isang mahirap, kundi talagang kaunti lamang yung pinagkakakitaan para sa kanilang pangangailangan. Ang maliit niyang handog ang tanging niyang nakayanan. So magkano yung kanyang inihulog? 2 salaping tanso. No? Yun yung kanyang inihulog.
yung kanyang maliit na handog, yun lamang yung talagang kanyang salapi o nakayanan. So, kaya isinakripisyo niya yung kanyang natitirang dalawang salaping tanso at ibinigay niya ito, ipinagkaloob niya ito. Hindi po ito napipilitan lang, ha. Talagang kusang loob na ibinigay niya ito. Dahil kung siya napipilitan lang, kung siya ay nahihirapan ang kanyang kalooban, hindi niya na ibibigay ito dahil titingnan niya yung kanyang pangangailangan. Bagamat yun na lamang yung kanyang natitirang salapi, ay ipinagkaloob niya ito ng may pananampalataya. Kaya ito yung nakaagaw ng pansin sa ating Panginoon. Nakita niya yun. Yung iba na mayayaman ay nagbigay din naman, naghulog din naman, nag-offering, pero hindi niya napansin yun. Hindi niya pinagtuunan ng pansin yun. Ang pinagtuunan niya ng pansin, itong babaeng balo. Okay. Sinabi din ng Panginoon, na itong mayayaman na ito ay part lang ng kanilang kayamanan ang inihulog nila. Maaring malaking ibinigay nila, pero ang dami pa rin nilang natirang pera na natira sa bulsa nila. Di ba? Okay, pero itong balo na ito, yun na lamang talaga yung kanyang pera. Okay. Para sa Panginoon, sino yung mayroong pinakamalaking ibinigay? Ayan. Ang sabi niya, ang mayroong pinakamalaking ibinigay ay yung inihulog, ibinigay ng babaeng balo. Sapagkat ibinigay niya ang halos lahat ng kabuhayan niya. Okay, dito ay malalaman natin na mahalaga sa Panginoon, ang ating ipinagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Hindi ang ibinibigay ang tinitingnan ng Panginoon, kundi yung kung ano ang natitira sa bulsa mo. Yun ang tinitingnan ng Panginoon. Nakita ng Panginoon, itong babaeng balo, wala nang natira sa bulsa niya. Ibigay ng lahat. Yung mayayaman, laki nga na binigay, mga natitira naman sa kanila. No? Napakalaki din. O halimbawa, kung meron kang 1,000 sa bulsa mo, o meron kang 1,000 na tinanggap, pagpapala sa buhay mo, so binigay mo yung 100 na tithes, ikapu mo, inihulog mo doon sa box. And then, pagdating doon sa 6 na box, okay, sa offering, naglagay ka ng 20 pesos. Diba? Gano'n naman minsan, diba? Okay, meron kang 100 pesos na tithes, binigay mo, meron kang 20 pesos na inihulog sa love offering mo, itinanim mo. Okay. Yung isa naman, tumanggap naman ng 500 pesos. So, nagbigay siya ng tithes niya, 50 pesos. Tapos, nagbigay siya ng offering, 70 pesos na offering. Okay. Sino sa kanila ang nagbigay ng mas malaking halaga? Sino? Sasabihin nyo, pareho lang naman yung pastor 120 pesos yung ibinigay nung tumanggap ng 1,000. Yung may perang 500, 120 pesos din dahil 50. Tapos 70 pesos yung offer niya. Pareho lang naman yung kanilang inilagay sa box. O di pareho lang naman ang kanila ibinigay sa Panginoon. Kung tayo ang susuma noon, ganoon talaga, pareho lang naman yung kanilang inihulog, parang 120 pesos. Pero sabi ko nga kanina, iba ang tinitingnan ng Panginoon sa pagbibigay. Kung tatanungin natin ang ating Panginoong Hesus, Panginoon, sino po ba ang may mas malaking ibinigay sa kanila? Di po ba? Pareho lang naman po yun. Okay, sabi ko nga kanina, tinitingnan ng Panginoon kung magkano yung natira, hindi yung kung magkano yung ibinigay mo. Okay. At nakita natin dito
Balikan natin, okay. So, 120 yung binigay ng may 1K dahil nagbigay siya ng 120 sa offering. Ang isa kumita ng 500, nagbigay ng 50 na tithes, 70 pesos ang offering niya. Parehong 120 pesos. Okay, ang ibinigay na ikapo ay binibigyan natin ikapo, hindi naman talaga yun bigay. Hindi po yun offering. Hindi po yan talagang ibinibigay natin sa gawain ng Panginoon. Yan po'y ibinabalik dahil hindi po yan sa atin. Ayan. Yung pong tithes, hindi po yan pera natin yan. Hindi po yan pag-aari natin. Kaya hindi natin pwedeng gastusin yan. Yan po ay ibinabalik natin sa Panginoon. Sapagkat sinabi ng Panginoon ay ibigay nyo ng buong buo ang inyong mga ikapo. Kaya kung kumita tayo ng 10,000, yung 1,000 para sa templo, sa gawain ng Panginoon. Hindi po yan sa atin. Kaya yun pong ang binigay po ng nakatanggap na 1,000, tama po yun, ibinigay niya yung 100, ibinalik niya sa Panginoon. And then, ang totoong ibinigay niya lamang sa Panginoon sa offering ay yung 20 pesos. Kasi yung 100, ibinalik niya lang yun dahil pag-aari ng Diyos yun. Ito naman tumanggap ng 500, ibinalik niya yung 50 pesos dahil hindi naman yung kanya, sa Panginoon yun. Dahil iyan, kapag hindi natin ibinibigay sa Panginoon yan, ang sabi ng Panginoon, ninanakawan natin ang Diyos. Ayan, sabi doon sa Malakias, na ako'y inyong ninanakawan. Panginoon, paano namin kayo ninanakawan? Hindi namin kayo ninanakawan. Sa pamamagitan ng inyong ikapo at handog niyo. Ako'y inyong ninakawan, sapagkat yan ay sa akin. Kinuha nyo, ginastos nyo, pinambayad nyo sa kuryente, pinambayad nyo sa tubig. Hindi naman sa inyo yan, yan ay sa akin. Dapat yan ay inilalagay sa kaban ng yaman ng Diyos. Okay? Yung binigay na isa ay 70 pesos yung offering niya. So, ang pagbabatayan kung anong malaki, okay, yung 70 pesos ay mas malaki kaysa doon sa 20 pesos. Kaya ang may mas malaking ibinigay ay tumanggap ng 500. Kahit po ibinigay ng meron 1,000 yung 50 pesos na offering, 150 ang ibinigay niya at 120 lang ibinigay nung tumanggap ng 5, mas malaki pa rin ang offering nitong nagbigay ng 70 na ito. Okay, sapagkat ang pinagbabasihan dito sa pagbibigay ay yung itinanim mo sa Panginoon, yung offering mo kay God, hindi po yung tithes, okay, sapagkat hindi po yan pinagbabasihan ng ating Panginoon Diyos, sapagkat hindi mo yan bigay, yan ay ibinabalik mo sa Panginoon. Ayan. Kaya maganda po itong ating pag-aaral. Bakit po? Baka sabihin ng iba, mukhang niraraket tayo ni Pastor, mukhang gustong ibigay. Hindi po. Sapagkat kung tatapusin po natin yung verse ng Malakay, ang sabi po doon, subukin yung gawin ito kung hindi ko buksan ang durunguan ng langit para ibuhos ang pagpapala sa inyo. Sabihin, hindi pala tayo lugi. Pag ibinigay po pala natin ang ating mga ikapo at handog sa Panginoon, bubuhos sa masaganang pagpapala ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin. Ganoon po yun. At yun po ay nasubukan ko na habang kami ay nagbibigay ng aming ikapo at ng aming handog sa Panginoon, pinagpala ng Diyos ang buhay namin. Subok na po namin ng Panginoon. Kaya sa mga taong namumroblema sa pera, subukan nyo ang Panginoon. Bigyan nyo ang ikapo ninyo sa Panginoon. At sigurado bubuo sa masaganang pagpapala sa inyo. Hindi po nagbibiro ang Panginoon sa inyo. Hindi po kayo niloloko. Hindi po kayo nililinlang ng Panginoon. Totoo po yung sinasabi ng Panginoon sa inyo. Hindi ko po kayo pinasasakay dito. Dahil kahit ako, nasubukan ko na. Nagtataka nga ang marami. Ako na pastor ay bakit nakapagpaaral ng anak
samantalang ang liit lang ng sweldo ko, samantalang iba kayod ng kayod sa pagtatrabaho, nahihirapan magpaaral ng anak. Ano ho? Sabi ko sa kanila, may sikreto po yan. Ang sikreto niyan ay yung ibigay mo ang ikapo mo sa Panginoon, sa masaganang pagpapala sa iyong buhay. So, bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Dahil mahal natin ang Diyos at ang Kanyang gawain. Mga taong nagmamahal sa gawain ng Panginoon at nagmamahal sa Diyos, yun lamang yung mga tao na kaya niyang unahin ang para sa Panginoon. Kung hindi ka nakakaramdam ng pagmamahal sa Diyos, hindi ka nakakaramdam ng pagmamahal sa gawain, yung para sa Panginoon, hindi mo kayang ibigay yon kasi hindi mo nararamdaman yung pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. Ang pinagmamalasakitan mo lang sarili mo. Makabili ka ng gadget, makabili ka ng mga gusto mo sa buhay mo, makabili ka ng sasakyan, makapagpagawa ka ng bahay, puro pansarili lang iisipin mo kasi hindi ka naman nagmamahal sa Diyos, hindi ka nagmamalasakit sa gawain ng Panginoon, paano mo nga maibibigay yung para sa Panginoon? Kaya ang gagawin mo, yung para sa Panginoon, gagastusin mo na lang. Ang totoong nagmamahal, kaya magbigay ng lahat, masiyahan lamang ang iyong minamahal, di ba? Di ba, pag mahal mo, binibigay mo ang lahat, binibili mo ang lahat para sa Kanya, masiyahan lamang siya. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, ibinibigay natin yung para sa Kanya para siya ay masiyahan sa ating paglilingkod, sa ating pagkakaloob. Di ba? Yung mga nanliligaw, kahit wala ngang trabaho, naibibigay nga yung gusto ng babae, masiyahan lamang kasi nagmamahal. Lalo na siguro kung totoong nagmamahal ka sa Panginoon, ibibigay mo rin yung the best para sa Kanya, di po ba? Pero kung hindi ka nagmamahal sa Panginoon, hindi ka makakapagbigay sa gawain ng Panginoon. Dahil mas mamahalin mo ang sarili mo, mas mamahalin mo yung gusto mo na gawin, di yun ang papahalagahan mo, yun ang gagastusan mo. Hindi ang Panginoon, hindi ang gawain ng Panginoon, dahil hindi ka naman magmamalasakit sa kaluluwa para makakilala sila. So, kaya naniniwala ko na kung yun lamang totoong nagmamahal sa Diyos at sa gawain ng Panginoon, yun lamang ang makapagbibigay ng tithes and offering sa Panginoon. Pangalawa, dapat generous giver tayo. Alam nyo ba yung generous giver? Na kahit kaunti lang ang pera mo, kaya mo magbigay. Yun po yung generous giver. Na minsan ay sabi nila, kakainin mo na nga lang, binibigay mo pa. Para sa iyo na nga lang, pag nangailangan nyo ba, na ibibigay mo pa. Yun yung mga generous giver. So, hindi mo na kailangan yumaman para makapagbigay. Kung ano lang ang dumating na biyaya sa buhay mo, kaya mong ibigay ang the best para sa Panginoon. Katulad ng babaeng balo, di naman siya mayaman, pero nakita ng Panginoon yung laki na kanyang ibinigay. Di ba? Kahit kaunti lang ang pera mo, kaya mong magbigay sa Panginoon dahil generous giver ka. Hindi ka mareklamo na pag may mga offering, may mga bigayan, ikaw yung una nagre-reklamo, hindi ka na nga nagbibigay, ikaw pa yung nagre-reklamo. Kung saan lang naman napupunta yan. Mga offering na yan baka naman si pastor lang ang gumagastos yan Baka mga leader lang naman ang mga nakikinabang dyan So, pag mareklamo ka, hindi ka talaga makakapagbigay. Hindi ka naman kasi generous giver. At saka yung generous giver, hindi yan kuripot. Yaman-yaman mo, pero kakapiranggot lang ng ibibigay mo, So, alam naman natin yung mga kuripot, kahit kaya niya magbigay ng malaki, hindi niya makakapagbigay ng malaki. Kuripot nga Siguradong maliit lang ang may bibigay niya. Kung kumita ng 1 milyon yan, baka magbigay lang ng 20 pesos yan. Ganyan ka kuripot. Mga kuripot, yung madamot, Dito namang madamot, hindi naman nagbibigay dahil madamot nga. Okay. Yung ninakaw na nga yung para sa Panginoon, yung offering, hindi pa maibigay kasi nga madamot. Pag mag-o-offering, laging nawawala. Okay.
malaki. So, sana hindi po tayo ganoon, mga kapatid. Dapat tayo yung mag-isa panahon natin ngayon na nangangailangan ng tulong. Yung ibang tao, huwag tayo maging madamot. Kailangan matuto tayo maging mapagbigay, generous giver. Pangatlo, ang pagbibigay mula sa puso, hindi pakitang tao. Hindi natin sinasabing, eto, magbibigay ako, ha? So, yung mga sa pagbibigay, yung mga taong mga pasikat, nagmamalaki sa mga ibinibigay, ha? Ako, nagbigay ako ng dyan, 200,000 dyan sa church na iyan. Ako, nagbigay ako ng 1,000,000 dyan. Kaya dapat, malaki ang pakinabang ko dyan. So, sa pagbibigay natin, may mga picture pa, may video pa gusto natin para may pagmalaki tayo na tayo nagbibigay. Kung ang Panginoon ang makakakita ng iyong pagbibigay, sasabihin ng Panginoon, daig ka ng babaeng balo, binigay niya lahat yung kanyang kabuhayan. Ikaw ay parte lang ng kayamanan mo, konti lang naman yung binigay mo, pinagmamalaki mo pa, no? So, salamat sa kung tayo ay nakakapagbigay sa mga nangangailangan, pero dapat tama po yung ating motibo sa pagbibigay. 'Di ba? Merong mga nagbibigay hindi na nga nagpapakilala. So, nagbibigay tayo sa gawain ng Panginoon dahil ito ang nais niya na makita sa atin bilang mga mabuting katiwala na pinagkalooban niya ng kanyang pagpapala. Kung maaari nga lamang, tayo lang ni Lord. Kayo lang ni Lord ang makaalam ng inyong pagbibigay. So, marami pong mga nagbigay dyan sa gawain ng Panginoon. Malalaki ang ibinibigay sa mga contribution dyan sa ating church, pero hindi po nagpapakilala. No? Hindi po sila nagpapakilala. Pastor, wag niyo na pong sabihin na kami ang nagbigay dyan. Naging party kami dyan ng pagbili ng lupa dyan. So, yung mga ginagastos natin niya, wag niyo na ipagsabihin. So, daig pa yung yung ibang member na pinagpala. Kung saan ay kung kailangan siya pang mareklamo, siya pang ayaw magbigay, samantalang yung mga hindi member sila pa yung nagmamalasakit, 'di ba? So dapat tayo ay magkaroon ng pagbibigay na mula sa puso at hindi pakitang tao, generous giver at nagmamahal sa Diyos at sa gawain. So tandaan po natin lahat 'yan sapagkat ito po, sasabihin ko sa inyo, ang isang Kristiyano o ang isang mananampalataya na makakagawa lamang ng totoo o taos-puso na pagbibigay sa ating Panginoon ay una, kung tunay tayong Kristiyano. Totoo po yun. Kung totoo kang Kristiyano, ay walang problema para sa atin ang pagbibigay. Kaya nating ibigay ang lahat ng pangangailangan ng church. Kung tunay tayong Kristiyano. Pero kung hindi ka naman tunay na Kristiyano, Kristyanuhan ka lang, o Kristiyano ka lang paglinggo, o Kristiyano ka lang pagka pinagpapala ka ng Panginoon, ay hindi mo kaya magbigay ng consistent sa ating Panginoon. Sigurado, puro reklamo lang maririnig sa iyo. Okay. Pangalawa, kung tunay tayong mga anak ng Diyos. Ayan, kapag anak ka ng Diyos, tunay na anak ng Diyos at totoong tumanggap ka sa Panginoon, walang problema ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Totoo po yun. Ang mga tunay na anak ng Diyos lamang may taos-pusong magbibigay sa Panginoon. Pero kung hindi ka tunay na anak, hindi ka tunay na tumanggap sa Panginoon, o hindi ka tunay na nanampalataya sa Panginoon, hindi ka talaga makakapagbigay sa Panginoon. Sapagkat iisipin mo lagi na
hindi naman talaga yan napupunta sa dapat puntahan. Ayan na naman ang mga reklamo, no? Kasi nga, hindi ka naman tunay na anak ng Diyos eh. Ang tunay na anak ng Diyos, kaya magsuporta sa kanyang pamilya. Kayang suportahan ang gawain. Kayang suportahan ang pagpapalawak ng kaharian dito sa lupa. Yan. Sa banal na kasulatan nga, pagka mayroong panawagan, tayo ay magtatayo ng templo. Ang mga tao, di ba, mga anak ng Diyos, mga ambayan ng Diyos nagdadala ng mga ginto, nagdadala ng mga pilak, nagdadala ng lahat ng kung ano kaya. At tapos dumating yung panahon na teka, tama na, sobra-sobra na yung binigay nyo. Tama na pagbibigay. Imaginein mo yun, no? Nung nanawagan para sa gawain, sa pagpapatayo ng gawain o ng templo ng Diyos ay pagpaparepair ng templo ng Diyos ay grabe. Tumagsa ang mga ginto at pilak. Kaya dapat ganoon din tayo. Pag may mga panawagan tayo sa pangailangan ng ating church, tayo mga anak, tunay na anak ng Diyos, tayo lamang ang magmamalasakit dyan. Pangatlo, totoong nagmamahal sa Diyos at buong pusong sumusunod sa Diyos. Yan lamang ang makapagbibigay talaga sa Panginoon. Yan lamang talaga ang makapagbibigay sa gawain ng Panginoon, yung totoong nagmamahal sa Diyos. Pero kung hindi ka nagmamahal sa Diyos, hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi mo kayang magbigay. Hindi ito para sa iyo. Hindi ka para dito. Sapagkat hindi ka naman totoong nagmamahal sa Diyos at hindi ka buong pusong sumusunod sa Diyos. Totoo po ito. Sapagkat ang mga taong totoong nagmamahal sa Diyos, kahit hindi mo yan hingan, kusang nagbibigay yan. Kusang nagkakaloob yan. Kusang nagtatanong pa nga yan, ano ba ang mga pangangailangan natin dyan? Yan ang mga totoong nagmamahal, nagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. Sila pa ang nagtatanong, at diyan ko ibibigay ang aking ikapo. Sila pa yung nagkukusa. Ayan. Naway may mga natutunan tayo dito sa ating mga pinag-aralan na ito, at sana magawa natin ang pagbibigay nito sa Panginoon. Magawa po natin ito. Pero sa puso natin, sa isip natin, sa buhay natin, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, tunay na anak ng Diyos, at tumanggap sa Panginoon, totoong nagmamahal sa Diyos, at buong pusong sumusunod sa Diyos, kapatid, generous giver ka. Ikaw ang taong alam ng Diyos, na kaya ka pinagpapala ng Diyos dahil alam mo ang panuntunan ng Diyos. At kung nais mong patuloy kang pagpalain ng Panginoon at payamanin ng Diyos at bumuhos ang masaganang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo, matuto kang sumunod sa Panginoon na maibigay ang ikapo at kaloob mo sa ating Panginoon. So, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating pag-aaral. Ako po ay nagturo nito, wala po akong masamang motibo rito, no? Wala po akong ibang motibo po dito, ano? Ako po ay nagtuturo sa inyo, wala po akong hiningan na kahit sino. Ito po ay itinuturo ko dahil alam kong ang nais ko po ay bumuhos ang masaganang pagpapala sa inyo. Kaya ako itinuturo po sa inyo. Ito po ay para sa inyo, para pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ayan. At naniniwala ako na bukas naman ang puso nyo sa mga pagtuturo na ito. Purihin ng Panginoon. At nais ko pong ipanalangin ang bawat isa na kung saan ay mayroong mga mahigpit na pangangailangan ngayong panahon na ito. Sapagkat nais ko na kayo po'y bisitahin ng Panginoon at ipuin ng Panginoon para kayo po ay patuloy na pagpalain at ipagkaloob ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa mga oras na ito,
Hayaan mo po, Panginoon, na Ikaw lamang ang may taas namin. Ikaw ang aming makapangyarihang Diyos na buhay. Ikaw ang aming Diyos ng pagpapala, Diyos ng himala sa buhay namin, Diyos na nagkakalob ng lahat ng aming mga pangailangan. Panginoon, kung sino man, O Diyos, sa mga kapatid namin na narito, na kung saan ay talagang lubos na nangangailangan, naghihirap, at kung saan po ay salat sa lahat ng bagay, dalangin po ko po, Panginoon, na hipuin mo ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya sa mga oras ito. Dalangin ko, Panginoon, na ibuhos mo ang masagana mong pagpapala sa kanilang buhay. Huwag mo sila, Panginoon, paghirapin. Huwag mo silang hayaan na maging sa lahat ng mga pangailangan nila, kundi anumang mga kahilingan nila sa mga oras ito, ano man ang mga pangailangan nila, pagkain man, kabuhayan man, ano man ang kanilang mga pangailangan, pag-aaral man ng kanilang mga anak, dalangin ko, O Diyos, na katagpuin mo ang lahat ng kanilang pangailangan. Hayaan mo, O Diyos, na bigyan mo sila ng karunong kaalaman upang malaman lang mga dapat nilang gawin. At kung mayroong mga karamdaman, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang kagalingan ay maranasan nila sa mga oras na ito. Panginoon, naniniwala ako na ang karamdamang nararamdaman nila ay kayang-kaya mong pagalingin. Ang karamdaman at kahirapan nararanasan ng aking mga kapatid na ito ay hipuin mo sa mga oras na ito, sapagkat alam namin na sa magitan ng aming pananampalataya sa Diyos na buhay, sa Diyos ng himala, ay makikita namin kung paano kumilos sa aming buhay. Mangyayari na ang mga kapatid naming ito ay pagpapalain sa lahat ng bagay, pagagalingin ang kanilang karamdaman, at ibubuhos ang iyong pagpapala sa kanilang buhay. Inaasahan po namin ito, na ito'y ipagkakaloob mo sa amin. Panginoon, bigyan mo ng kapayapaan ang bawat sa. Alisin mo ang anumang alalahanin, anumang takot, anumang pangamba, pagkabalisa sa kanilang buhay nararanasan sa mga oras ito. Dalangin ko na hipuin mo sila na mapagpalang kamay at patuloy na pangunahan, pagharian ang kanilang buhay at ang kanilang pamilya, maging ang aming bayan. Salamat po, Panginoon. Pagpapala ay patuloy ng maranasan ng bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. God bless you all. To God be the glory.